Shalom Likolam! Ngayong araw nga ay biglang bumisita ang isang ate namin. Kaya kami naman dali-daling nagpaalam sa mga amo namin. Dahil wala sa amin ang nakakaalam kung saan kami dadalhin ni ate, abay kanya-kanyang rason na lang kung anong ipapaalam mong pupuntahan. Yung isa dyan ang paalam magbibenta lang ng bote. Yung isa naman dyan ang paalam sasamahan yung magbibenta ng bote. Ako naman, alam nilang kasama ko si ate. Kilalang kilala na kasi siya ng mga amo ko. Dati na kasi siyang nagtrabaho dito. Siya ang dating caregiver ng kapatid ni tatay. Dati kong kapitbahay at lagi kong kachismisan sa lahat ng bagay. Halos 6 na taon nga siyang nagtrabaho sa kapatid ni tatay. Kaya nga mula nung tinanggap kong trabaho dito, siya nang lagi kong nakakasama. Nakasama ko nga pala si ate ng halos 2 taon kaya malalim na rin ang aming pinagsamahan. Mas malalim pa kaysa sa iniisip ng kaibigan mong lutang. Dahil bago pa lamang ako sa trabaho ko noon, si ate ang nagturo sa akin sa lahat ng kailangan kong matutunan. Pero bago ko ituloy ang aking kwento, yung nakikita nyo ay ang Jordan River. Sa mga susunod kong video, sisikapin kong ipakita ito sa inyo. Pero sa ngayon, balik muna tayo sa aking kinukwento. Si ate ang nagturo sa akin ng pasikot-sikot na daan ng kibbutz na aming pinagtatrabahuhan. Kaya una pa lang alam ko na yung daan kung nasan yung malunggay pang sahog sa ulam. Tuwing umaga nga pala si ate ang kasakasama kong magwalis sa harapan. Teknik nga pala namin yon para magchismisan. Kung yung iba start a day with a coffee, kami naman start our day with a story. Araw-araw nga ay nagkakamustahan kami kung kumusta ang pamilya namin sa Pilipinas, kumusta ang mga amo namin. Minsan pinag-uusapan din namin yung mga kapitbahay naming matatanda, kung kailan kaya sila kukuha ng mga caregiver din nila para makarecruit din kami ng mga kasama, makakasamang magwalis at syempre with chismis. Kung san-san nga napupunta minsan ang mga usapan namin. Kahit mga walang kwentang bagay pinag-uusapan namin. Tulad ng hilig ni ate na pag-apak ng salagubang. Pagkakita ko nga ay sinusuway ko siya. Sabi ko sa kanya paano kung yung inapakan niyang salagubang ay may pamilya. Tapos siya lang yung inaasahan sa pamilya nila. Paano na sila? O kaya may asawa siyang kapapanganak lang. Paano na yung mag-ina niya? Naulila agad yung bata? Kawawa naman. O diba mga topic namin walang kwenta? Kesa naman pag-usapan namin yung buhay ng iba. Naku, hindi namin ugali yun. Mas pinag-uusapan pa namin ang buhay ng mga nakikita naming mga salagubang, ipis, at kung ano mang insekto sa paligid namin. Mahilig ko rin palang pagtripang lokohin si ate. Pero pag siya ang nantrip, naku, mas malala. Madalas nga kaming magbardagulan yan. Madalas nga akong pagtripan ng ate kong yan. Alam nyo ba, kada hapon, tatayo yan sa tapat ng bintana ko at sisigaw na animoy nasa Pilipinas lang. Timing naman na nakatulog ang mga alaga ko kaya ako dali-daling bababa at sasagot sa kanya. Ganon siya kalakas man trip. Yung tipong nagpapahinga ka pa tapos ang ganda-ganda ng higa mo. Tapos may biglang sisigaw at tatawag sa pangalan mo. Naku, daig ko pa si Darna kung bumangon at bumaba para mapatigil lang siya. Hindi kasi yan titigil sa pagtawag hanggat hindi ka sumasagot. Alam kasi niyang ayaw ni nanay nang sumisigaw. Magkatapat lang kasi ang bintana ng mga kwarto namin. Sila sa baba at ako naman sa taas. Kaya kung nasigaw si ate, sigurado maririnig ng mga amo ko. Magigising sila. Ewan ko ba dyan kung bakit yan ang trip niya. May cellphone naman para doon ako tawagan, di ba? Pero sa bagay, it's a tie lang naman kami dahil ako din naman mahilig ko siyang asarin. Bago ko ulit ituloy ang aking kwento, yung nakikita nyo ay ang Sea of Galilee. Lagi nga naming nadadaanan ni ate ito tuwing pupunta kami sa city para mag-shopping. Shopping? Pero totoo niyan, saka lang naman kami bibili pag may sale. Nakasanayan kasi namin na ate na kapag naboboring kami at hindi kami makatulog sa tanghali, mamamasyal kami kung saan-saan. Nakasaad kasi sa mga kontrata naming caregivers na may 2 oras kaming libre sa tanghali. Nasa sayo na yun kung lalabas ka o kaya matutulog lang sa kwarto. Pero gaya nga ng sabi ko, pag naboboring kami ni ate, lumalabas kami. Kapag hindi naman kami makalabas sa tanghali, sa gabi naman kami gumagala. Ang paalam namin ay walking pero ang totoo niyan, ang hanap namin ay pagkain. Kaming mga 4 ang laging magkakasama. Magkakasama sa kalokohan, sa bardagulan, pati nga pag day off magkakasama kami. March Queens nga pala ang tawag namin sa isa't isa. Pare-parehas kasi kaming naipanganak sa buwan ng Pebrero. Marso. Sila ang kasakasama kong nagwo-walking tuwing alas 8.
Pero minsan ang paalam namin ay walking, yun pala ay eating. Yung nag-usap-usap kayong magpapapayat pero madadaanan namin ay burgeran, pizzahan, kapehan. Kami naman si Marupok, imbis na diretso ang daan, napapaliko kami at kakain na lang. Pag natutuloy naman ang walking namin, ang CCTV sa daan aming pinagtitripan. Ewan ko ba sa CCTV na yon, pag nakikita kami sinusundan kami. Nagtataka siguro yung operator nun kasi sa tuwing dadaan kami ay nakaway kami sa kanya. Aba, kung yung iba dyan todo iwas sa CCTV, kami naman todo kaway. Minsan nga'y naihi kami sa gilid, abay bahala na si Manong operator kung siya'y nasilip. Pero minsan lang naman yon, hindi na naulit. Ganyan po kaming magkakaibigan. Sama-sama kami sa hirap at ginawa, sa kasiyahan at kalokohan. Yung tipo ng kaibigan na kapag may pagkain ka hindi mo pa inaalok ay kumukuha na yan. Kaibigang magpapaiyak sa'yo sa kakatawa sa mga walang kwentang joke. Road trip, laugh trip, food trip, bad trip, kahit na anong trip yan, sasakyan nila. Tapos kapag lahat masaya, naku, i-ready mo na yung braso mo sa walang sawang paghampas. Minsan nga, daig pa niya yung mga magulang mo kung pagalitan ka. Pero minsan, dyan mo naman masusubok ang tunay na kaibigan. Sila ang matitira sa'yo kapag tinalikuran ka na ng mundo. Yung tipong magkakantahan kayo kahit sintonado, wala yang pake basta masaya lang. Yung kaibigan mong busog daw, pero pag ikaw ang nanlibre, abay kakain pa rin yan. Yung problemado ka na nga, bibigyan ka pa niya ng walang kwentang advice, mapangiti ka lang. Sa tunay na kaibigan mo lamang mararanasan ang priceless na kasiyahan. Tawanan, kulitan at asaran. Sa dami nga ng kwento ko, sa wakas nakarating na kami dito sa pupuntahan namin. First time ko nga lang makapunta rito. Marami daw turista ang nagpupunta rito dahil tanaw na tanaw mo ang Sea of Galilee. Pagbaba nga namin ng sasakyan, bumungod sa amin ang CR na yan. Ang kwento ni ate, maganda at malinis daw sa loob niyan. Sayang nga lang hindi ko maipapakita dahil nataon ng pagpunta namin ay nakalak ang CR na yan. Ngayon nga lang ulit kami na kumpletong 4. Huli kaming magkakasama ay nung nakaraang buwan pa. Pero kahit nabihira kaming magkakasama o magkakausap, solid naman ang aming samahan. Alam nyo ba kapag may ganyang ganap sa aming 4, planado man o bigla ang lakad, alam nyo kung saan sila nagtatagal? Sa pagpili sa mga outfit nila. Minsan doon nauubos ang oras namin sa kakahintay sa outfit check nila kung kailan sila masasatisfy. Ako naman ay never mind the outfit. Alam na alam ko na kasi yung mangyayari na wala ring silbi ang pag-outfit ko dahil ako rin naman ang magiging photographer nila. Sa tagal kasi naming magkakasama, kilala na namin ang bawat isa. Meron isa sa amin na kahit sa susunod na buwan pa ang nakatakdang day off ay nakahanda na ang kanyang maleta. Yung tipong bibilangin pa niya kung ilan ang magiging outfit niya. Pagsakay ng bus, ibang outfit. Pagdating ng flat, change outfit. Kain sa labas, another outfit. At another outfit pa ng gabi hanggang umaga, another outfit pa rin. Bihira kasi kaming mag-day off kaya sinusulit na namin yung pagkakataon. Abay, totoo nga naman, itodo mo na ang aurahan. Maliban nga lang sa akin. Alam nyo ba minsan dahil sa outfit na yan hindi kami nagkakaintindihan? Sasabihin kasi nila na sana pare-pares kami ng outfit na susuotin. Ayoko din naman kasi baka mamaya pagkamalan kaming Power Ranger na nawalan ng kapangyarihan. O kaya member ng choir na sasali sa pista ng bayan. Kapag magpipicture nga kaming 4 at walang nataong photographer ay timer ang solusyon dyan. Bahala ka na lang umanggulo at magdesisyon kung saan ka puposisyon. Dyan nga minsan nauubos ang mga oras namin. Ang mag-picture taking. Ganyan din ba kayo? Comment down below. O kaya may kaibigan ba kayong todo ang gulo mong picturan? Yung tipong payuko-yuko at paluhod-lod ka pa maangguluhan mo lang. Pagkatapos kapag ikaw ang pinitsuran, kung hindi madilim ay blurred naman ang kinalabasan. Ang masaklap pa ay saka mo lang nakita ito nung nakauwi ka na sa bahay at wala nang pagkakataong mapicturan ng iyong kaibigan. Yung tipong nakapost na silang lahat sa kanilang mga social media. Tapos ikaw naman nga kasi walang nakuhanan na maganda ang pasmado mong kaibigan. Ganyan nga kaming 4. Nakadami na akong kwento pero ayan pa rin kami walang katapusang jump shot. Kami ngang 4 ay may kanya-kanyang personalidad. Mga natatanging ugali na masasabi mong tunay nga silang kaibigan. Kaibigan mong masaya sa iyong pag-unlad. Ang mga totoong kaibigan ay yung tulad mong masaya at excited sa tuwing may magandang nangyayari sa buhay mo. Yung hindi naiinggit kapag nakikita kang umuunlad. Yung masaya siyang malaman na tumaas ang sahod mo at may natanggap kang bonus galing sa amo mo.
Kaibigang hindi nagsiselos kapag may jowa ka tapos sila wala. Tunay ang kaibigan mo kung wagas din ang kasiyahan at suportan niya sa lahat ng magagandang pangyayari sa buhay mo. Kaming magkakaibigan ay nagtutulungan at nagdadamayan. Kaya minsan kapag ako'y nagigipit, sa kanila ako umuutang. Maaasahan mo talaga sila sa oras na ikay mangailangan. Kahit gaano man sila kabisi sa mga trabaho nila, may kanya-kanyang priorities at sariling problema, maglalaan yan ng oras matulungan at madamayan ka lamang. At kung may ganito kang kaibigan, pasalamatan mo siya at pahalagahan. Isa rin sa nagpapatatag sa aming magkakaibigan ay ang respeto sa isa't isa. Kahit sobrang close kami ay hindi namin ugaling manghimasok o mangialam sa mga personal na buhay ng bawat isa. Nirerespeto namin ang oras at emosyon ng bawat isa at hinahayaan lang namin na gawin ang mga gusto nila. Oo, madalas tayong dumaing ng problema sa mga kaibigan natin. Pero hindi ibig sabihin nun ay may karapatan ka ng magdesisyon kung ano ang dapat at hindi dapat niyang gawin. Bilang isang kaibigan ay tungkulin mo lamang magpayo kung anong alam mong makakabuti para sa kanya. Kung ano man ang desisyon niya, tanggapin at irespeto mo siya. Isa din sa hindi nawawala sa aming magkakaibigan ay ang komunikasyon sa bawat isa. Busy man kami sa aming mga trabaho at pamilya, nagagawa pa rin naming magkamustahan at magkwentuhan kahit sa chat lang. Paminsan-minsan naman sinisikap naming magkakasama kahit saglit lang, para naman ang nararamdaman naming stress at pagod ay maibsan. Tulad nito, bigla ang lakad at hindi planado. Pero kahit hindi ito planado, isa ito sa mga hindi ko makakalimutang bondings namin. Sobrang nag-enjoy kami talaga. Walang katapusang selfie, unlimited kwento at tawanan, at walang humpay na bardagulan. Ganito nga pala ang view ng aming pinuntahan. Diyan nga sa bangka na yan nakadami ng aura at picture ang aking mga kaibigan. Ako naman tamang video lang at nakakapawi talaga ito ng kalungkutan. Hindi kasi ako makapaniwalang nasa harapan ko na mismo ang parte ng Sea of Galilee. Habang ako ay nagvi-video, naririnig kong mga kaibigan kong nagrereklamo sa isa't isa. Blur! Ano? Isa lang. Dalawa, blur! Basta kami dito. Ang gaganda namin. Basta kami ang gaganda. Magaganda ang cellphone nyo. Hindi, pareho kami. Ano? Blur. 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 Diba? Ay, ang ganda. Ay, ano, thank you. Wala kayo dyan, magre-release siya. Mga 4 na solid. Ano? Oh. Parang dark na. Ganda, silhouette lang. Pero ako naman nakaibang kulay. Okay lang, sapatos ko naman itim. 4 na sulit, parang inipit ko na lang. Kasi depende sa photographer. Ano te? Depende sa photographer. Ganda mo ang photos ko. O diba, sabi ko naman sa inyo, ako ang photographer sa aming 4. Kita nyo na ang mangyayari pag hindi ko sila napicturean lahat. Para silang mga batang nag-aagawan ng lollipop. Ito nga pala ang simbahan sa area na ito. At dito madalas nagsisimba ang mga Pilipino. Lalo na pag Pasko ay punong-puno ito. Habang naglalakad nga ay pinagmamasdan ko ang Sea of Galilee. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala na nakikita ko na sa personal ang itsura nito. Parang kailan lang kasi nung nababasa ko sa Biblia ang istorya tungkol dito. At sa mga susunod kong video, sisikapin kong ikukwento ang tungkol sa Sea of Galilee. Pero sa ngayon, balik muna tayo dito. Hinahanap nga namin kung nasan ang ticketing booth ng pagsakay ng bangka. Meron kasi ditong bumibiyahing bangka na iikot ka sa buong Sea of Galilee. Yun nga ang isang dahilan kung bakit kami nagpunta dito. Nung nalaman ko nga na dito kami pupunta ay sobrang excited ko at sabi ko sa isip ko siguradong mag-enjoy ako. Kaya nga lang kung kailan nagpunta kami ay nataon namang sarado. Pansamantala nga daw munang nagsara dahil sa gerang nangyayari dito. Sayang naman at hindi napagbigyan ang aming kagustuhan. Pero tama naman sila, sa panahon ngayon mas uunahin ang kaligtasan kaysa kasiyahan. Nabaling nga ang atensyon namin sa mga motor na ito at agad nga naming tinanong kung pwedeng sumakay dito. At salamat naman pinayagan kaming masubukan ito. Sakto nga sa aming 4 ang mga motor na ito, dala-dalawa sa bawat motorsiklo. Ngayon ko nga lang mararanasang mag-drive ng motorsiklong 4 ang gulong. Sa Pilipinas kasi 2 wheels lang ang dinadrive ko noon.
40 shekels nga ang hire ng bawat motorsiklo. At kung i-convert mo nga ito sa Philippine money ay aabutin ng 600 pero depende ito sa palitan. Sabi nga ni Kuya ang 40 shekels ay pang dalawang balikan lang. Matapos nga ituro ni Kuya kung paano operatin ang motor na yan ay sa wakas gagala kami na parang bata lang. Ang bilin nga ni Kuya pag nakadalawang balik na kami sa kanya ay doon magtatapos ang upa namin sa motorsiklong ito. Kaya ang ginawa namin bago kami bumalik ay nag-ikot-ikot muna kami ng ilang beses dito. Abay, kailangan din naming masulit ang 40 shekels na yan. Pero sa tagal naming bumalik ay sinundan kami ni Kuya. Aba, akala yata niya iuwi namin sa Pilipinas ang motorsiklo niya. Buti na lang mabait si Kuya at pinayagan kaming mag-ikot-ikot muna. No choice din naman siya at kami lang naman ang customer niya. Usapan nga namin magkakaibigan na magpicturan sa bawat isa. Kaso nga lang hindi namin malaman kung nasan na yung dalawa. Hinala namin na lobat na yung motorsiklong sinasakyan nila. Kaya bumalik kami upang hanapin sila. Nagpalit nga kami ni ate ng posisyon at siya na ang driver ko ngayon. Kung nagtataka kayo kung sinong kinakawayan niya ay yung dalawang yan na ayaw siyang videohan. Kaya naman si ate hinabol yung dalawa para sa video nila ay makuhanan. Bago kasi kaming sumakay, usapan naming bibidyohan namin sila at ganun din sila sa amin. Kaso nga lang sa sobrang excitement namin ay nagkanya-kanya na kaming video sa mga sarili namin. Hindi talaga maiwasan ang mga ganyang pagkakataon. Ang mahalaga ay masaya at nag-enjoy kami kahit sa maikling panahon. Maswerte ka kung meron kang ganitong klase ng mga kaibigan. Dahil sa dinami-dami ng tao sa mundo, mahirap makahanap ng kaibigang totoo. Marami dyan akala mo ay kaibigang tunay. Nung lumaon, malalaman mo na lang may iba palang pakay. Personal na dahilan ang kanyang mithiin, mag-ingat ka, baka ikay kanya lamang gagamitin. Meron din namang kaibigang akala mo'y kakampi, siya pala'y kakampi kapag ikay may katunggali. Mag-ingat ka din sa taong mapagkunwari kapag kaharap kay maganda ang sinasabi, pero kapag nakatalikod ka sa ganitong uri ng tao, sa likod mo pala'y kahol na parang aso. Tunay na kaibigan laging nariyan sa oras ng ligaya o kalungkutan man. Yung kaibigan mong hindi kailanman aalis na siyang magpapahid ng luha at aalisin ang iyong dungis. Sa iyong kahinaan ay sandigan ng lakas kasama mo sa problema hanggang ito ay malutas. Ang isang kaibigan ay malawak ang tanaw, suporta ay nariyan laging nag-uumapaw. Kaibigang gagabayan ka at hindi pababayaan, ikaw ay aakayin kasama mong tutungo sa paroroonan. Siyang kaibigan na hindi ka kukonsintihin kapag kasyungan na ang iyong gawain. Kaibigan mong tatapikin ka sa balikat upang iyong alalahanin, "Hoy tol, gumising ka, buhay mo ay huwag sirain." Ito sa tingin ko ay ilan lamang sa aspeto para malaman kung ang kaibigan ay totoo. Tunay na kaibigan kung kailangan ay lilitaw, hindi tulad ng anino, nariyan lang kapag may araw. Pero bakit napunta sa tula ang aking sinasabi? Gusto ko lang naman mag-enjoy dito sa tabi. At sa may mga matatalik na kaibigan dyan, baka it's a sign na para sila iyong pasalamatan. Sa taong paulit-ulit na yung payo sa'yo pero hindi mo pa rin sinusunod, thank you, bes. Sa taong pilit kang nilalayo sa heartbreak pero walang effect dahil sobrang tigas ng ulo mo, thank you, bes. Sa taong nakikikabit ka lang ng Spotify at Netflix account niya kasi wala kang pambayad pero okay lang sa kanya, thank you, bes. Sa taong nagiging shoulder to lean on mo kapag nalulungkot ka, thank you, bes. Parte na nga sa buhay natin ang pagkakaroon ng mga kaibigan. Sabi nga sa kasabihan, no man is an island. Piliin mo yung mga taong nakakatulong sa pag-grow ng mental health mo. Hindi yung siya pa ang dahilan para ma-stress at magdulot pa ng problema mo. Sabi nga nila, minsan lang tayo mabuhay dito sa mundo. Kaya kung nakikita mong mabuting impluensya ang mga kaibigan mo, ay di go. Pero kung nakikita mong masama ang impluensya, ay bitawan mo na ito. Kung gusto mong magkaroon ng tunay na kaibigan, matuto ka sanang sila'y pahalagahan. Hindi yung iniisip lamang ay ang sariling kapakanan. Sabi nga sa kasabihan, do good and it will come back to you. Gaya na lang ng golden rule, do unto others as you would have them do unto you. Hindi natutumbasan ng kahit anong material na bagay ang pagmamahal, respeto at tiwala. Oy siya, hanggang dito na lang at ako'y nakadami na ng chika.
Kasing dami ng picture namin, ngunit blurred naman nung aming nakita. Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye!